Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Pag-usapan natin, ito si Paulo Contit. Etong may-ari ng tape. Hindi ba ito may-ari ng tape? Kasi parang pag nagsasalita to, parang siya yung may-ari ng Tape Incorporated. Hindi ba siya? Hindi ba siya yung bago may-ari? Ano lang ba to si Paulo Contit? Spokesperson. Maliban sa pagiging host, spokesperson pala to ng tape. Hindi ba abogado to ng tape? Hindi abogado to Sure kayo? Spokesperson lang ng tape. Ano sabi? Hindi siya pwede maging abogado kasi wala naman daw siyang pinag-aralan. Grabe naman kayo. Hindi naman, nag-aral naman yan. Ito mga kababayan, pag-usapan natin si attorney Paulo Contis, mga kababayan, kasi sa live broadcast kanina ng Itbulaga sa GMA7, itong si Paulo Contis, si attorney Paulo Contis ay nagbigay ng pahayag tungkol sa desisyon ng Intellectual Property Office IPO na cancelahin ng trademark registration ng Tape Incorporated, ang producer ng longest running noontime show. Pag sinabing longest running noontime show, ayun po yung tinutukoy doon, yung po yung TBJ. Kasi po sila, hindi naman sila longest running noontime show kasi ilang buwan pa lang naman sila eh. Diba? Sabi ni Joey, eto raw programa nila, to longest running noontime show. Pero yung the longest running noontime show ay yung TBJ. Yung nandun po sa sa TV5. So itong IPO mga kababayan ay napatunayan na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon ang tunay na lumikha. Attorney Paulo Contis, makinig ka baka hindi mo naintindihan. Yan mismo galing sa IPO. Makinig ka. Kasi wala puro ka lang dada puro ka lang sigaw Attorney Paulo Contis. Eto, napatunayan ng IPO. Ito mismong IPO ang nagsasabi na ang tunay na lumikha, ang tunay na creator ng pinag-aagawang pamagat na Itbulaga at IBI ay itong si Joey De Leon. Sino ba sa inyo dyan? Sige nga Paulo Contit. Sige nga attorney Paulo Contis, sabihin mo nga, sino sa inyo dyan? Dyan sa grupo nyo sa tape, pati dun sa mga host. Sige nga, sabihin nyo nga, sino makakapagkwento sa inyo kung paano nagsimula yung yung salitang Itbulaga? Meron ba sa inyo makakapagkwento? Paano nabuo yung salitang Itbulaga? Wala naman, di ba? Doon nga sa korte, hindi nyo nasagot di ba? So ibig sabihin, wala sa inyo dyan, kahit sino dyan, wala dyan, wala sa inyo, wala sa grupo ninyo makakapagsabi kung paano nagsimula itong Itbulaga. Ay nang hinahanap ng IPO. Ay nang gusto malaman ng IPO sa inyo. Kaso hindi nyo nasagot. Kaya itong TBJ, tinanong sila, nasagot nila ng maayos, detalyado. Hindi naniwala sa inyo itong IPO. Naniwala sila dito sa TBJ. Tapos kayo ang kakapal ng mga face nyo. Sigaw ng Itbulaga. Hindi naman kayo yun. Ito mga kababayan kagaya kanina, talaga na mga pinagsigawan pa niya Talagang grabe, galit na galit lalabas na yung litin niya kakasigaw ng Itbulaga okay lang yan, isigaw nyo ng isagaw kasi pagdating ng araw hindi nyo na yan masisigaw. Habang may pa kayo, may pagkakataon pa, isigaw nyo ng isagaw yung Itbulaga kasi darating ang araw, wala na. Mawawala na sa inyo yan ng tuluyan. Ito, sabi ni Paulo sa opening ng kanilang programa, simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso. Yan, parang alam mo pa nagsalita si Paulo Contis, parang meron siyang authority parang ang galing-galing ganun kaya siya sa sa mga anak niya. Dapat kung ganyan kakagaling magsalita para kang merong otoridad sana
Sana, naku, pinanindigan mo yung paging tatay mo, naging responsable ka, para hindi yung anak mo mismo nagsasalita laban sa'yo na wala kang kwentang ama. Kaya nga apelyido mo eh, gusto tanggalin ng mga anak mo eh. Oh, ayaw na nila ng apelyido mo. Kasi sabi nila, wala naman eh, walang kwenta. Oh, tatanggalin yung apelyido mo, bakit? Dahil parang sinasabi nila, wala kang authority sa kanila. Pero kung makapagsalita ka dyan sa dyan sa programa ninyo, parang parang may authority ka eh. 'Di ba? Parang parang ang galing-galing eh. Sabi niya, mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally wala pang final. Ay, sabi ni Paulo. Ay, niya na pala, ni Attorney Paulo Contit. Sabi pa daw niyang TV host na nagsilbing spokesperson. Alam nyo, dami pala, kaya naman pala gigil na gigil to it's eh. Dami niyang position sa tape eh. Spokesperson o owner. Alam po, hindi ba owner siya? Hindi pa naman. Tapos ano pa ba? Host. Tapos ano pa ba? Kaya naman pala kapit na kapit eh. At sobrang talagang sip-sip na sip-sip sa mga lusos eh. Dahil ang dami niyang posisyon eh. O ito, di parang raw siya, parang naging spokesperson ng tape. O sabi niya, pero ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya, ay itutuloy lang po namin araw-araw dahil yun lang po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. We. Di nga. Ang dahilan daw kaya pumapasok siya araw-araw dahil lang daw sa kanyang naisin. Dahil gusto niyang tuparin yung kanyang pangako na magbigay ng tulong at saya sa mga tao o dyan sa mga panatiko ng tape. Buti pa sila. Buti pa sila. Yung mga anak mo pinabayaan mo. Sana kung ganyan ka diyan sa mga panatiko ng tape, diyan sa tape bulagta, dapat ganun ka rin sa mga anak mo no? 'Di ba? 'Di ba? Ang galing-galing mo sa ibang tao, pero sa anak mo wala. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Eto mga kababayan, tingnan nyo. Ang kapal na ng muka, wala pang respeto, sinungaling pa. Kayo ba maniniwala na kaya siya nandyan si Paulo Contis dahil doon sa mga tao? Sige nga. Kaya ka nandyan, Paulo Contis, attorney pala. Attorney spokesperson Paulo Contis, kaya ka nandyan dahil kinakailangan mong kumita. Trabaho yan eh. Diba yan naman sinabi mong dahilan dati? Trabaho yan eh. Kailangan mong kumita. Ewan ko lang kung para kanino. Kasi hindi naman dun para sa anak mo kay Lian Paz eh. Hindi ka naman nagtatrabaho para sa anak mo kay LJ Reyes eh. Diba hindi naman eh. Baka dun sa mga kasama mo ngayon. So, wag mo sasabihin na ang mga taong dahilan kaya nandyan ka sa tape bulagta. Kaya ka nandyan kasi kinakailangan mo magtrabaho, kailangan mong kumita. Kapal na lang mukha mo. Wala ka na respeto. Sinungaling ka pa. Ito naman si Winwin Marquez, isa pa to. Kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya. Masaya kaya Pasko nyo? Sana masaya Pasko nyo, no? Kasi malapit-lapit na. Hinihintay na lang yung maglalabas na rin ng desisyon dun sa infringement case. Dun sa copyright infringement. Malapit na rin. At kung dito, inapaboran ng IPO etong TBJ, malamang papaboran uli etong TBJ. Isa lang ang patutunguhan yan. Talagang papaboran etong TBJ. Kaya nagsasabi na na pwede pang bumaliktad yung
yung decision, pwede pa mabago. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. At eto naman si Betong dito lang daw yan sa tahanang pinakamasaya. Sige, magpakasaya kayo ngayon. Kasi damay kayo eh. Kasi gamit kayo ng Itbulaga, ginagamit nyo. Kahit tinanggal na sa inyo yung trademark, ginagamit nyo pa rin. Delikado kayo dyan. Sabi mismo na abogado ng TVJ, may kaso kayo dyan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to at sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.